Blessed day mga kapamuso. Kamusta po tayong lahat? Ayan, okay, again, one more time. Kamusta po ang mga kapamuso sa biyaya ng Diyos? Ayan, so tayo po ay talagang kailangan natin ng ating Panginoong Diyos. So sa mga panahon na ito, sabi nga po kanina, di ba, sa umpisa pa lamang, nagpapasalamat tayo dahil tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Bagamat sa kabilang banda, tayo po ay nakikiramay sa mga nasalanta nitong nakaraang lindol. And isang bagay pa rin na makikita natin na ipagpapasalamat natin, na bagamat may mga namatay, may mga nasira, na sa lahat ng ito, alam po natin ang Panginoong Diyos. Ang di natin nakikita na nag-iingat pa rin sa marami nating mga kababayan. Kaya nga po ngayong bagamat po tayo nitong nakaraang pangangaral natin is about the Philippines, about, di ba, yung pamamagitan o pananalangin para sa bansang Pilipinas, pero ito pa rin po ang panawagan po ng Diyos sa atin. So sa ngayon po, ipagpatuloy natin ang pananalangin at pag-aaral pa rin patungkol po sa pamamagitan or intercession or interceding for our country. So ngayon po, testingin muna natin ito kung gumagana. Tignan ko muna. Ayan. Ayaw gumana. Gumagana ba? Ayan, gumagana na. Okay na? Ayan. So ngayon po ay ito po ang ating pag-aaralan po ngayon at sa mga susunod na linggo po ang panawagan po ng ating Diyos para po sa ating bansa. Ang inyong lingkod po ay naniniwala na sa lahat po na nangyayari sa atin ngayon ay kumikilos po ang ating Panginoong Diyos at pinapayagan niya ang mga bagay-bagay. Halimbawa po ang mga bagyo, even yung lindol. Dito po sa pamamagitan po nito, ano po yung nakikita natin? Lumitaw po yung mga korupsyon na matagal na nating alam pero wala tayong ebidensya. Na parang ang dating sa atin ay judgmental tayo, di ba? Pero nakikita ho natin ngayon yung korupsyon. At itong korupsyon na ito, lahat ho tayo ay apektado. Pupunta ka ng ospital, wala kang pang tuition fee, pero ngayon, kita natin yung mga infrastructure, kung paano po na hindi ginagawa ng maayos. Itong nakaraan si Secretary Vince Dizon, nasa Cagayan siya, maganda po yung flood control project. Almost 350 gagawin ng mga kababayan natin. Totoo pa rin ito, nangyayari pa rin ito. So hindi na tayo magbabanggit ng pangalan. Magbibigay ng 500, anong kapalit? Sa balota, isusulat ang pangalan. Yan po ay hindi ho tayo nag-iimbento ng kwento. Yan po ay until now nangyayari. So ang panawagan po sa ng ating Panginoong Diyos. So malalaman po natin pagkatapos po nitong mensaheng ito. Pero tignan muna natin, itong nakaraan lamang po, makikita natin, wala pang sa loob ng isang buwan po, sunod-sunod na lindol po ang naranasan natin. Sa La Union, 4.9, sa Cebu, 6.9, 7.6 naman sa dagat ng Davao, at kahapon, 5.32, alam nyo na, sa Zambales. Tama ba ako? 5.0 magnitude. And makikita ho natin dito, pagkatapos ng sunod-sunod na pagbaha, ay lindol naman. At kahit sa lindol, di ba, lumitaw yung mga pangit na ginagawa ng ating mga ilang ahensya sa ating pamahalaan. May mga bumabagsak na mga infrastructure na sisira. So makikita ho natin, bakit ho kaya pinapayagan ito ng Panginoong Diyos? Ginigising ho tayo ng Diyos. Mayroon hong panawagan ang ating Panginoong Diyos and later on malalaman po natin kung ano po yun. Sa liwanag po ng Genesis chapter 18, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Ito po yung ating pag-aaralan. So tayo po ngayon ay tumayong lahat and let us pray first and dedicate this study. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon sapagkat malinaw, Panginoon, na kayo po ay merong panawagan sa amin. Sapagkat kayo po ay malinaw na meron hong gustong ipagawa sa amin, Panginoong Diyos. Hindi ho kailangan na kami ay mananatiling nanonood lamang ng balita. Aantayin namin na kami ay directly maapektuhan nitong Panginoong Diyos. Korupsyon na ang pinagmumulan ay ang kasamaan ng puso. At Lord, kami ay dapat mangialam dito. Hindi namin kailangan pumunta sa mga kalsada, pero kailangan naming gawin yung bahagi namin bilang Kristiyano na naniniwala na merong Diyos na may pakialam, merong Diyos na may malasakit, merong Diyos na
na ibabagsak ang kanyang hustisya sa bayan namin, Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya mo, Panginoon, Lord, tumugon kami dito sa iyong panawagan, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay maaring umupo. So bago ho natin tingnan kung ano po ang panawagan ng ating Panginoong Diyos, sa liwanag po ng Genesis chapter 18, ito po yung ating pag-aaralan ngayon, Genesis chapter 18 verses 16 to 32. So ano po ba ang nangyayari dyan? So ito po yung mga bagay dito na nangyayari dito. Ano po yung tugon ng Diyos sa paglaganap ng kasamaan? Lahat po ng bagay na ito na nangyayari sa atin, kahit yung pagbaha, kahit yung paglindol, naniniwala ho tayo, I feel na ito po yung pagpaparamdam po ng Diyos sa atin. Mapapansin nyo, no? Yung mga nililindol, yung mga napapanood nyo, ano yung nagiging reaction? Dalawa lang It's either napapamura or napapadasal. Di ba? Lord Jesus, save us, save us. Normal na tao. Kung kailan tayo nanganganib, tsaka tayo natututong tumawag sa Diyos. Nililiglig po ng Diyos ang ating bansa. Una, yung ating gobyerno, nililiglig para lumitaw ang korupsyon. Nililiglig ang ating, nililiglig ang ating bayan para humagising tayo. Time na para po tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung panawagan ng ating Panginoon. Bakit to? Kasi sa laganap na kasamaan ng ating bansa, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya yung mga nangyayari sa ating bayan. So tingnan po natin, sa liwanag po ng Genesis chapter 18 verses 16 to 32, ano po ba ang tugon ng Diyos sa paglaganap ng kasamaan? Letter A, basahin natin, 1, 2, 3, go! Ito po ang realidad. Isang dahilan bakit dapat tayo merong pakialam. Pag pinabayaan po natin na lumaganap ang kasamaan sa ating bansa, damay-damay ho tayo dyan. Ang baha, walang pinipili. Ang lindol, walang pinipili. Tayo apektado. Sabi nga, di ba sa prayer kanina, salamat dahil hindi tayo nilindol. Pero ang tanong, pag tayo pinayagan ng Diyos na malindol, dapat ang pasasalamat mamumutawi pa rin sa ating mga bibig. Kasi, hinahanda ho tayo ng Panginoong Diyos. Alam natin, maaring mangyari siya. Pero, yung bahagi natin sa pamamagitan ng pananalangin, makapangyarihan po ang panalangin Kaya dito sa liwanag nito makikita natin kung ano po yung bahagi natin. Pero kailangan nating malaman kung tayo po yung mananatiling walang pakialam sa bayan natin, na hindi tayo mananalangin para sa bayan natin, hahayaan nating lumaganap ang kasamaan, ang Diyos po sa takdang panahon, ibabagsak niya ang kanyang paghatol. Ito po ang katotohanan. Ang Diyos po ay humahatol. Ang Diyos natin ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Ang paghatol ng Diyos, dalawang bagay. Hahatulan niya yung mabubuting ginagawa, ibig sabihin, bibigyan niya ng gantimpala. Maliwanag yan, Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. Pero hahatulan niya rin o paparusahan ang mga kasamaan na ginagawa natin. So sabi ho dito sa Genesis chapter 18, verse 16, so, ito po ay story ng Sodoma at Gomorrah. Familiar na tayo dito. And we can relate dito sa ating bayan, hindi lamang sa ating bayan, sa buong nangyayari sa buong mundo, lumalaganap ang kasamaan. At ang Sodoma at Gomorrah, ito po ay larawan ng kasalanan. Pagkatapos umalis ang tatlong lalaki na inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sino po yung tatlong lalaki dito? So mamaya malalaman natin kung bakit sila pumunta kay Abraham. So ano po yung nangyari dito? So yung tatlong lalaki na yan, sila po yung nagkatawang tao. Theophany po ang tawag dito. Yung dalawa po, anghel, ang isa po si Yahweh. Yes po, totoo po yan. Si Lord ay nagkakatawang tao na even nung Old Testament, hindi nga lang katulad ni Lord Jesus Christ na nagsimula sa pagiging baby. Pero ang Diyos po natin may kapangyarihan siya. Ang tawag po dyan ay theophany. So nagkakaroon siya ng manifestation, physical manifestation of God. Kasi ang Diyos natin ay hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan. Pero maraming pagkakataon po sa lumang tipan, nagpapakita ang Panginoong Diyos physically at isa po ito, kausap niya si Abraham at kasama ang kanyang dalawang anghel. So, ngayon, pagkatapos nila mag-uusapan, yung dalawang anghel pinapunta po sa Sodoma. So, ngayon, ang naiwan po dito na nag-uusap si Abraham at si Yahweh.
natatanaw nila ang Sodoma. Ano hong meron sa Sodoma? Sabi dito kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. Napakalaki ng kanilang kasalanan. It's about time. Matagal na pong maraming ginagawang kasamaan at kasalanan ang Sodoma at Gomora. Pero napupuno na po. Alam natin, God is patient. Mapagpasensya ang Panginoong Diyos. Pero darating ang panahon, ito po ay aplikable sa buhay natin, Huwag nating aabusuhin ang pasensya ng Diyos. Huwag nating aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Dahil darating ang panahon, ibabagsak ng Diyos ang parusa sa atin or disiplina. Yan po all throughout the Bible, makikita natin yan. Mahaba ang pasensya ng Diyos, pero hindi siya natutulog. Para ano pa tinawag natin ang Diyos ng hustisya kung wala siyang gagawin sa mga kasamaan na nangyayari? Ang Diyos po natin ay hindi natutulog. At dito po, napakalaki na. Ibig sabihin, naipon na yung kasalanan ng Sodoma at Gomora. At hindi lamang basta naipon, palala na siya ng palala. Ano ho ba? Makikita natin yung mga kasalanan nila. Unang-una po, yung sexual immorality and perversion. Ano po yung kaibahan nito? Magkapareho lang sila, Almost, pero yung specific magkaiba. For example, sexual immorality, yung laganap na sex kahit kanino, or fornication, adultery, 'di ba? Prostitution. Pero yung perversion, mas level up pa. Ito na yung ginagawa mo, yung unnatural na, yung against the law na. For example, yung unnatural, lalaki sa lalaki, babae sa babae, unnatural na siya. Yung sinasabi sa Romans chapter 1 na makikita natin doon. At ganito po yung nangyari dyan. Diba? Alam nyo na yung story dyan Mamaya, kikwento natin. So, ito pala, in Genesis chapter 19 verses 4 to 5. Ano po yung nangyari dyan? Diba yung dalawang anghel na pumunta ng Sodoma at Gomora, pumunta kina Lot, pamangkin ni Abraham. Nung nalaman nung taong bayan, may bisita si Lot. Diba? Dito sa Pilipinas, nung unang panahon, dito sa Pilipinas, pag may mga bisita, buong barangay nakakaalam. At kasi magkakakilala mga Pilipino. Maganda po yun nung unang panahon talaga, yung hospitality ng mga Pilipino. Yan po yung ugali. Kaya minsan, nakuha natin yung ugali. Pag may birthday yung isa, lahat pakain Diba? Naranasan nyo ba yun? Lahat ng buong barangay kumakain. May isang ikakasal, buong barangay kumakain. Kasi ganun po ganun ka-close yung mga Pilipino nung unang panahon. Parang ngayon, medyo unti-unti siya nawawala, Pero ganun po. Ngayon, makakilala na lang natin ng binibigyan. At dito, nakita nila may bisita si Lot, pero hindi handaan. Ang gusto nilang pulutanin, yung dalawang anghel. At hindi mga babae, mga lalaki. Ilabas ninyo ang inyong bisita. Bakit? Gusto nilang may mangyari sa kanila. Laghanap na rin yung practices ng homosexuality nung panahon na ito. At kaya galit na galit po ang Diyos dito. Ano pa po yung nangyari dito? Arrogance, greed, and uncompassionateness. Sabi po sa Ezekiel chapter 16 verses 44 to 45 yan. So, di na natin babasahin. Pero, laghanap yung kayabangan. Yung kasakiman na nangyayari sa bansa natin. Isipin mo, nakakakain ka naman 3 times a day pero magnanakaw ka pa ng hindi lang 1 billion. Mas mataas pa yung pera mo kaysa kay sweldo ni LeBron James. Magkano ba yung total earnings ni LeBron James? 'Di ba? Ilang US dollars 'yun pero mas mataas pa. Allegedly. Sige, allegedly natin. Alam na natin ng balita, yung kay Zaldico na merong eroplano, merong helicopter. Sipin pag binabaha, pag binaha ka, helicopter ka lang, ganyan. Yung greed yun Hindi na ako kontento. Isipin mo, papatalo ka 30 million, 50 million sa casino. That's greed. Na wala ka ng pakialam sa mga kababayan natin mga Pilipino na nagduduro sa ospital, na nakapila sa heart center kami. Naranasan namin yung ni Tricia, 1 taon kami pabalik-balik sa heart center. Pero kung tutusin, kaya naman pala, Kaya naman, sa dami ng pera ng Pilipinas, sa totoo lang po, hindi humahirap ang ating bansa. Marami lang pong korap. Kaya maging matalino ho tayo sa pagboto. Ano po pinagmumulan yan? Greed. The love of money. Not the money itself, but the heart of the person who loves the money. Yun po ang problema. At syempre, uncompassionateness, yung kawalan ng awa. Hindi na naaawa sa ating mga kababayan. Ito po'y laghanap din, di ba? Nakikita natin, ang Pilipinas natin, we can compare sa Sodoma at Gomora.
Sa totoo lang. Kung titignan natin yung lalim nito, kung aalamin natin yung nangyayari sa Sodoma at Gomorrah, makikita natin ang bansa natin papunta po dito. Whether you like it or not, whether tanggapin mo to or hindi, pero ito po ang malinaw na nakikita natin na sitwasyon ng ating bansa. Kaya hindi ho dapat tayo tutulog-tulog, na hindi ho dapat tayo walang pakialam. At number 2 po, paano po tumutugon ng Diyos sa paglaganap ng kasamaan? 1, 2, 3, go! Yan. So una, hatulan niya yung bayan na gumagawa ng masama. Pero magandang bagay po, no, may warning po ang Panginoong Diyos. Ipapahayag niya muna. So, ang kapahayagan po ng Diyos, dalawa yan eh. Unang-una po, yung ito, babasahin ko muna yung verse. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. So, pinahayag, may balak gawin ng Diyos sa Sodoma at Gomorrah. Sabi ni God kay Abraham, sige, sasabihin ko muna sa'yo. And even as Christians, kaya nga po mayroong mga tinatawag na prophecies eh. Totoo, until now, nag-e-exist po yung mga propesiya. At marami ho tayo mga propesiya, kahit dito sa church na apply natin, di ba, yung matagal na panalangin natin and pinahapyaw ng Lord sa atin. Itong Ezra building na ito, yan po ay bunga po ng revelation o kapahayagan ng Panginoong Diyos. So, ang Panginoong Diyos po nagpapahayag. Dalawang klase po ang kanyang kapahayagan. Una-una po, syempre, yung good news po. Yung pagpapahayag ng pagpapala. Kung babalikan natin, yung mga naunang verses, hindi na ho natin nilagay. Ano po yung nangyari dyan? Pumunta si Yahweh, yung anghel ni Yahweh kay Abraham, silang tatlo nga kanina. Ano sabi ni God? Next year, babalik ako dito, meron ka ng anak. Naalala niyo yung story? Tapos tumawa. Sino yung tumawa? Si Sarah. Ganun kaya yung tawa nun. Tapos sabi, bakit ka tumatawa? Sabi ni Sarah, hindi ako tumatawa. Hindi, tumawa ka. Hindi siya naniniwala na kayang gawin ng Diyos. Gets nyo na? Pagpapala yun eh. Ito po yung background nito. Ito muna yung pinag-usapan nila. Magkakaanak ka na. Next year, meron ka ng tangan-tangan na bata. Pero, syempre, pangalawang bagay na ipinahayag ng Panginoong Diyos, yung babala. Merong pagpapala na ipinapahayag ng Panginoong Diyos. Pero, yun nga, itong mga bagay na to, conditional to, pero ito grace talaga to. Para kay Abraham to, grace yun eh. Pero kadalasan po ang pagpapala at curse, kung titignan natin ang Biblia, yun po ay conditional. Kung gagawin mo to, pagpapalain kita. Kung magdi-disobey ka, paparusahan kita. Kung makikita ho natin, lalong-lalo sa Book of Deuteronomy, ang daming sumpa at pagpapala dyan. Pero dito po, sa konteksto ng Genesis 18, ipinahayag ng Diyos ang kanyang babala. Paparusahan ko ang Sodoma at Gomorrah. Bakit po? Kasi ando dun yung pamangkin, madadamay eh. Madadamay yung pamangkin ni Abraham. At dito po, ang Panginoong Diyos, pag mayroon po siyang gustong gawin, lalong-lalo na ang pagpapala, at lalong-lalo na, syempre, kung ito po'y babala, may mangyayaring masama, ano yung pinapadala ng Lord? Nagpapadala siya ng propeta, nagpapadala siya ng men and women na nakakaalam, nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. It is our obligation. We are accountable na ibalita po yung magandang balita and even yung masamang balita sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kahit na minsan, buhay po ang kapalit nito. And that's the reason po, si Charlie Kirk ay pinatay because of his faith. His teaching, righteousness, yung morals of the Bible. Galit na galit sa kanya, yung mga against sa teaching about the homosexuality at iba't iba pa na pabor sa kasamaan, against naman doon si Charlie Kirk. Ganyan ho mangyayari. But nevertheless, it is our obligation. Hindi lamang po obligasyon ng pastor ito. Obligasyon natin sa mga kaibigan natin, sa mga kapamilya natin. Ang Biblia po, hindi lamang po magandang balita. Ang magandang balita, merong Jesus na namatay at merong kapatawaran kung tayo mananampalataya. Pero ang masamang balita, kapag hindi po nanampalataya kay Jesus, malinaw naman yan. Mark chapter 16, verse 16. So ang Diyos po ay gumagamit ng mga tao para ipahayag yung kanyang pagpapala or babala. At dito po sa sitwasyon natin, malinaw po yung mga lindol na yan
yan po ay kapahayagan ng Panginoong Diyos. Because God reveals Himself also through this natural disaster para gisingin tayo. And now, paano po tumutugon ng Diyos sa paglaganap ng kasamaan? Letter C, 1, 2, 3. Tuturo ng kanyang mga utos at kalooban. Makikita ho natin dito, no? Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katuruan, kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kadalasan po, no, ang nakikita lang natin, nung nagkaanak si Abraham, para lang magkaanak siya. Pero meron pong malalim na dahilan bakit po pinayagan ng Panginoong Diyos. Hindi lamang po dahil nung panahon na yon, sa culture nila, nakakahiya at ano mo tawag doon, dinadowngrade o binababa, 'di ba? Yung mga dinidiscriminate yung mga babae nung panahon na ito, nung kanilang generation na iyon, pag wala kang anak. Hindi lamang ho yun ang dahilan. Meron pong dahilan. Bakit po? Dahil sa pamamagitan po ni Abraham at sa kanyang magiging salin lahi, ang magiging trabaho po nila ipakilala po ang Panginoong Diyos. Kaya nga sa pamamagitan, si Moses, kanino nagmula si Moses? Kay Abraham. Ngayon, nung wala na si Abraham, si Moses, sa pamamagitan ni Moses, ibinigay ng Diyos ang kautusan. At syempre sa pamamagitan pa rin ng lahi ni Abraham, sino na? Kadulot-dulat si David. At mula kay David, lumabas sila sapagkat sila po yung nagkasala. Pero ito po talaga yung kanilang purpose sana. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpadala siya ng mga propeta at higit sa lahat ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ito po yung kanilang, ito po yung i-purpose ni Abraham bakit siya tinawag. Hindi dahil sa sobrang galing niya, sobrang bait niya. Kung makikita natin, ang dami niya rin kasalanan dito eh. Sinabi niya pa sa kanyang asawa, ilang mga naniniwala sa Diyos ni Abraham, it is our job and obligation na turuan po yung ating mga kababayan tungkol sa katotohanan na ito na mula sa Biblia. Maganda ho, every Sunday, nag-worship service tayo, sumasamba tayo sa Panginoong Diyos. Pero anong gagawin natin Monday hanggang Saturday? Kaya napakahalaga ho, nag-aaral tayo ng Bible. Kasi dumami po talaga ang mga Kristiyano. Kasi mga Kristiyano nung unang panahon may pakialam. Kahit pinapatay sila, pinapangaral pa rin nila ang katotohanan. Ngayon na meron na tayong AI, meron na tayong internet, wala na ho tayong palusot. Lord, hindi po ako marunong. Maglagi ka lang kay AI. Turuan mo ako mag-evangelize. Type mo lang dun eh. Ito lang pala. Di ba? Pastor, di po ako marunong noong unang panahon. Ganyan eh. Ngayon may AI na. Bagamat yung huwag tayo masyadong aasa sa AI, ano? Pero ang sinasabi ko po, ito pong tools na ito ay maganda kung gagamitin natin ng tama. Kasi ang evangelism pa rin, it is the power of the Holy Spirit. Dapat nating tatandaan yun, hindi sa galing ng bibig natin. Pero again, ito nga po, ang Diyos po ay gumagamit na magtuturo ng kanyang mga utos at kalooban. The point is, tayo po ay bahagi nito. Anong ginagawa natin sa ating pamayanan para maging aware o malaman ng ating mga kapitbahay, ng ating komunidad na meron pong ginagawa ang Panginoong Diyos. At meron siyang gagawin that even itong mga nangyayaring masama ay pinapayagan ng Diyos dahil po sa paglaganap ng kasamaan. And lastly, letter D, paano tumutugon ng Panginoong Diyos? 1, 2, 3, go! Yan. Sabi ho dito, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah. Take note po, no, nung panahon na ito, yung mga taga Sodoma at Gomorrah, they do not know God. Pero ang Panginoong Diyos po, na kahit hindi na maraming tao ay hindi talaga kilala, personally, si God, nakikita ng Diyos yung mga pagdurusa natin, mga hinaing natin, yung mga kababayan natin. Kaya makikita ho natin, kung lalawakan po natin, lalaliman natin ang pag-aanalisa, pinayagan ng Diyos ang pagbaha sa bansa natin. Kasi may pakialam ang Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagbaha, lumitaw ang korupsyon. Sa pamamagitan ng paglindol, lumilitaw. Nakikita natin, ay, parang ang daming substandard na ginagawa. Kasi kung hindi nangyari yan, kung relax tayo, magpapatuloy pa sa susunod na generation. Walang pagbabago
Pag napakalalim na po ng kasalanan, kailangan drastic action na ang gawin. Kailangan matindihan na yung gagawin. Bagamat masakit po, trending yung kay Cara David. Sabi ni Sir Adam, yung kaibigan namin trending yung kay Cara David. Sabi ni Sir Adam, yung kaibigan namin teacher, parang gusto ko na rin, gusto ko na rin yung prayer ni Cara David eh. Alam niyo yung kay Cara David, ano? Ano yun? Sabi, mamatay na daw yung mga corrupt. Ako, ngingiti-ngiti lang. Ay, isip-isip ko, wag muna. Kailangan lumabas lahat ng corrupt. Ipakulong nyo, mga ganyan. Kasi, kailangan malitis, mabawi natin yung mga pera na para sa mga kababayan natin. Pero yun nga, pag tayo po ay nagsusumbong sa Panginoong Diyos, hindi ho natin pwedeng sabihin na ang Diyos po ay tahimik. Hindi ho natin pwedeng sabihin sa Kanya, Lord, wala ka naman pakialam sa nararamdaman ko. Diba? Ngayon kasi, diba, pag susumbong tayo, pupunta tayo kay Tulpo, ano pa ba? Kaya pag sa mga riders, pinapanood ko si Busita, mga ganyan, mga parang mali yung huli Diba ngayon yung mga sumbungan ngayon eh. Pero ang Panginoong Diyos po, pag tayo po ay nagsumbong, nakikinig po siya. At ito po yung malinaw na nangyayari ngayon. Meron pong pakialam ang Diyos at ibabagsak niya ang hustisya. Kaya nga po, knowing this background, na meron pong ginagawa ang Panginoong Diyos, na tumutugon siya sa lumalaganap na kasamaan. At ang kasamaan na ito ay nakikita rin natin, nasasaksihan natin at nararanasan natin sa ating bansa. Ano ho yung ating tungkulin dito? Ang tungkulin natin kapag lumalaganap ang kasamaan, hindi ho pwedeng wala tayong pakialam. Hindi ho pwedeng every Sunday na magpapalamig lang tayo sa church, pagdating sa bahay, diba? Hindi naman masama manood, maglaro. Pero dapat meron tayong gagawin bilang mga Kristiyano. Sabi po dito, ni Edmund Burke, yan. Siya po siyang politician na Kristiyano sa British, si Edmund Burke, 1729, 1797. Meron bang pinanganak dito na ganyan? Wala na siguro, no? Mukha lang. Sabi po dito, ang ganda po ng sinabi niya, take note, siya po ay isang politician na Kristiyano. Marahil alam niyo na to. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, sabi ho dito, ang tanging kailangan upang magtagumpay ang kasamaan ay ang mga mabubuting tao ay walang gagawin. Po yung trabaho ng salt, bukod sa pangpalasa, preservative, kasalanan. May kasalanan. Meron ho tayong bahagi dito. Kasi kung wala tayong pakialam, yung kasamaan, nadami ng dadami. Bakit po tumapang yung mga corrupt na politicians? Bakit sila tumapang? Kasi hindi sila na-audit. Panahon pa ito nung bata pa ako. Matagal na ito, hindi lang ito bago. Matagal na ito pero ngayon lang nauungkat. Na sa sobrang lakas ng loob, na magpapatalo ka pa ng 30 million, 50 million sa casino, feeling nila kasi nung panahon na yon, hindi kami mabubuking, hindi kami magagalaw. Pero lahat ng ito, nangyayaring rally, matatakot na ang mga susunod. At ewan ko na lang kung meron pang tatakbong senators sa susunod. Kasi kailangan mo ng 11 million na campaign, na pera for campaign. Paano mo babawiin yon? Hindi na sila makakabawi eh. Kung tataka ka, di ba, milyon-milyon ang kailangan mo para manalo sa posisyon. Siyempre, babawi yan. May investment there. Kailangan ng return of investment, ROI. So ngayon po, balik tayo dito sa ating topic. Meron ho tayong tungkulin. Ano po yung tungkulin natin? Yan. 1, 2, 3, go! Parang napapahamak lang sila sa kasalanan. At makikita nga po natin dito, iiksiyan ko na lamang po, no, sa Genesis chapter 19 verse 12. Ano po yung ginawa dito? 'Di ba yung dalawang anghel na pinadala ni Yahweh dito sa Genesis chapter 19 verses 12, 13. Ano sabi dito? Gugunawin na ang lungsod na ito. Ano ginawa nila? Kinuha nila si Lot, pati yung kanyang mga anak. Actually, pati nga yung mga asawa ng mga anak niya, ang problema, tinawanan lang. Hindi naniniwala. Ganun talaga, no? Kaya huwag ho tayong titigil. Kapag ibinabahagi natin ng mabuting balita, pinagtawanan tayo. Hindi ho tayo pinagtatawanan. Si Lord Jesus Christ ang kanilang pinagtatawanan. At hindi ho,
At nawawalan na ho tayo ng accountability nun. Tatandaan natin, pag tayo po ay walang ginawa sa napapahamak nating kaibigan, sagot natin ang kanilang dugo. Sabi yan, Ezekiel chapter 3. Na naligtas. Tapos yung asawa pa ni Lot, ano nangyari? Naging asin pa. 'Di ba? Literal na asin. So tungkulin ho natin magbigay ng babala. Ang mamaya makikita natin paano po tayo magbibigay ng babala. And dito muna tayo sa letter B. 1, 2, 3, go! Yan. Ang pagiging matuwid po ng tao, hindi ho natin tungkulin. Kasi tungkulin po yan ng banal na espiritu. Pero, meron ho tayong bahagi dyan. Sa paano ho? Yun nga, pagbibigay ng babala at pagbabahagi ng elyo. Kaya nga po meron siyang, ano ang tawag dyan? Yung ganun-ganon, quotation. Pero, kailangan ho dumami yung mga matutuwid na tao. Makikita natin yan sa story na ito. Babalikan lang natin, sa verse 24, di ba nagtanong si Abraham, paano po kung meron pong 50 tao na mabubuti? O sabi sa English, righteous. Yan. Kaya mas ano po yung matuwid, Yung mabubuting tao, wawasakin niyo po rin ba? Anong sagot ni Lord? Hindi. And then, to make the story short, paiksiin natin, doon sa verse 32, bumaba mula sa 50, 40, 30, 20, 10, and lastly, 5. Lord, paano pag 5 na lang yung mabubuting tao? Gugunawin nyo pa rin ba yung Sodom at Gomorrah? Sabi ni Lord, hindi. Ibig sabihin, less than 5 na lang. At yung less than 5 na yon, inalis ni Lord. Diba yung 4, yung pamilya ni Lot? Wala lang natin, ibig sabihin, ng bayan na yon, wala lang matutuwid na tao. Kaya, ang ginawa ni Lord, winasak niya na ang Sodom at Gomorrah. Pero ano po yung lesson dito? Paramihin po natin ang mga taong matutuwid. Ibig sabihin po, mga taong kumikilala kay Kristo. Mga tao na pinawalang sala ni Kristo. Malalim po yung, nito kung titignan natin, isa sa mga pangalan po ng Panginoong Diyos. So, ito po, yan. Ito po, paano natin gagawin? Through prayer and evangelism and discipleship. Ito po yung gagawin natin. Mamaya, meron tayong gagawin. Kailangan nananalangin tayo para sa bansa natin. Lord, dumami po yung mga mananampalataya na magiging matuwid. Lord, makapag-evangelize kami, makapag-disciple kami kasi trabaho namin ito, tungkulin namin ito. And then balikan natin yung kanina, yung sinabi natin. Yung isa po sa mga titulo ni Lord is the Lord our righteousness or Yahweh Chidkinu. At isa rin po itong titulo ni Jesus Christ na kinumpos po ni Pastor Joe, di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Alam niyo na yan? Lord Jesus our righteousness. Ano yung ibig sabihin nun? The Lord is the one who makes us righteous. Kagaya na sabi natin kanina, hindi natin trabaho na maging matuwid ang tao. Trabaho ni Lord Jesus Christ yun. Pero ang trabaho natin, ibahagi yung mensahe ni Kristo. So kaya nga, trabaho natin, paramihin pa yung mga matutuwid na tao. Bakit? Kasi nagkakaroon ng favor, nagkakaroon ng pagsasalang-alang-alang ang Panginoong Diyos. Pero kung isang bayan ay mananatili at magpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, mas mataas ang tsansa na mapahamak ang bayan na iyon. At ayaw nating mangyari yun. Kaya mga kapamuso, kailangan nating ito, letter C. Lastly, 1, 2, 3, go. Yan, kailangan ho natin ipakilala si Kristo. Even dito sa Genesis chapter 18, Genesis chapter 12, Genesis 13, Genesis 15, bagamat hindi pa po lumilitaw si Lord Jesus Christ, ipinagpauna na ng Diyos, lilitaw ang tagapagligtas sa pamamagitan po ni Abraham. So makikita natin, balikan natin yung binasa natin kanina sa verse 18, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa, sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Merong tinutukoy si Lord dyan. Hindi lamang po yung salinlahi ni Abraham. To be specific, yung seed. Walang iba kundi po si Kristo. At binigyan linaw ni Pablo yan sa Galatians chapter 3. Yan si Kristo. Ginawa ito ni Kristo upang ang pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Nakita na natin, dugtong-dugtong. Ito talaga yung job description ni Abraham ng kanyang mga salinlahi. At milinaw pa yan sa verse 16. Ngayon, ang nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling,
Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy ay si Kristo. Nakikita natin yung lalim. So, nung nangako ang Panginoong Diyos na magkakaroon ka ng maraming anak, sa kaduluduluhan nun, merong isang specific na pagpapala. At walang iba po, kundi po si Kristo. Kahit ng panahon na ito, ng Genesis 18, ipinagpauna na ng Panginoong Diyos, yes, lalaganap ang kasamaan, pero ipapadala ko sa inyo ang pagpapala. Pangako ko kay Abraham. At sino yon? Si Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po, kahit sa panahon natin, aplikable po yung prinsipyo na itinuturo sa Genesis chapter 18. Meron ho dapat tayong pakialam. Ngayon nalaman na natin na doon pa lang sa Genesis 18 ay nireveal na si Jesus Christ. Na siya yung pagpapala upang tayo mapatawad, na upang tayo makalapit sa ating Panginoong Diyos. Ano yung bahagi natin? Mamaya malalaman natin, pero tignan muna natin yung conclusion. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Huwag nating baliwalain ang mga babala ng Diyos. Tumugon tayo ng may pusong nagsisisi at kahandaang ipamalita ang mga babala niya at mga pangakong kaligtasan na nagmumula kay Kristo. Kailangan ho nating umaksyon po rito. Gusto ko pong i-share sa inyo yung story po ng mga Kristiyano po sa Pele. Ano po yung Pele? Noong unang panahon, ito po sa Jerusalem, no, around 66, 67 AD, ito po yung lugar, marami po mga Kristiyano dito sa Jerusalem, kung nakikita natin. Pumunta po sila sa tinatawag na Pelia. Pelias. Yan po ay bahagi na po ng Jordan. Bakit po sila pumunta doon? So, tingnan muna natin. So, ito po yung lugar na yan, sa Jordan po yan, until now, nag-e-exist pa rin yan. Maraming mga tao dyan noong unang panahon. Yan, ito po yung close-up. So, ito po yung story ng mga Jewish Christians na nakaligtas po sila. Ano ba Tagalog ng siege? Pagkubkob at pagbagsak po ng Jerusalem noong 70 AD. Noong 70 AD na yan, napakarami pong namatay dyan. 1.1 million ang namatay. Sa gutom, yung mga tao nagpapatayan sila. Bukod pa, yung mga Roman soldiers, pinatay sila, minasakir sila. And then, around 97,000 ay kinuhang yung mga nakaligtas, inalipin. Kaya po ang mga Jewish people, pakalat-kalat sila eh. Pakalat-kalat sila. Kaya gustong-gusto nilang magkaroon ng bansa. Pero paano ho nakaligtas sa mga Kristiyano dyan? Paano sila nakaligtas? Kasi ho nakinig sila ng babala ni Lord Jesus Christ. Take note, 66 AD to 67 AD nangyari yung pag-alis ng mga Kristiyano 30 AD, yung kapahamakan. Si Lord Jesus Christ namatay 33 AD. Ilang taon, 'di ba? Dekada. Pero pinakinggan nila yung warning. Ano ba yung warning na yon? Yan, ano po yung warning na yan? Ito po yung sinabi ni Lord Jesus Christ sa Luke chapter 19 tsaka 21. Wala pa pong Bible ito nung panahon na ito, no? Di pa po nabubuo yung Bible. Pero yung aral ni Kristo, itinuturo na po sa mga alagad, sa mga disipulo. Babasahin ko lamang po. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Si Lord Jesus Christ umiyak. Di ba? Unang pag-iyak niya, yung kaibigan niya, Lazarus, pero ito umiyak siya para sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Inaakay kita tulad ng isang inahing manok, pero ikaw naman, ayaw mo namang lumapit sa akin. So umiiyak si Lord Jesus Christ. Tapos sabi dito, kung nalalaman mo lamang na sa araw na ito kung ano ang pagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. And then, darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan ka nila at gigipitin ka sa kabi-kabila. Hindi pa po nangyayari ito nung panahon nila. And then, fast forward, sinabi po sa 44, wawasakin ka nila at lilipulin at ang lahat ng iyong mga mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ano po yung tinutukoy dito? Yung walang magkapatong na bato, yung templo po. Dahil noong panahon ng 70 AD, totally distracted na po yung templo ng Israel. Wala na silang templo. And until now, wala silang templo. And then sa verse 21, ito po yung pinakinggan nila. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. At ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas, at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Tapos sabi pa sa
sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Ano po yung sa kasulatan na sinasabi sa Deuteronomy? Kapag tumalikod sila sa Panginoong Diyos, sila ipaparusahan. So, nung panahon na ito, 66 AD, yung mga Kristiyano po sa Jerusalem, sa pamamagitan po ng salita na yan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng conviction ng banal na Espiritu, sinimulan nilang umalis. Pumunta sila doon sa bahagi ng Pelia na nakita natin sa side ng Jordan. Then take note, ilang taon bago po natupad. Siguro kung, di ba ang hirap po maglipat ng bahay, sila Pastora Del, naglipat ng bahay, up and down lang naman ano. Pero mahirap pa rin. Pero sila, naglilipat sila ng bahay, wala pong tracking. Lakad-lakad lang sila at yung mga, kung wala ka pang, ano ba yung mga hayop nun, mga donkey, wala kang mga ox, yung mga baka na magbubuhat sa'yo, kawawa ka. Isipin mo yung mga Kristiyano sa Jerusalem, iniwan nila yung comfort nila doon kasi naniwala sila sa babala ni Lord Jesus Christ at sa conviction ng banal na Espiritu. Pero after 4 years, natupad yung sinabi ni Lord Jesus Christ. Ano po yung punto natin dito? Huwag po nating babaliwalain yung mga babala ng Diyos. Malinaw po na sinabi ng Diyos sa Biblia, siya po ang Diyos na humahatol. At sa paghatol na ito, kahit ang mga mananampalataya ay maaari pong madamay. Hindi, I'm not talking about yung salvation natin, ano? Pero tingnan lamang natin sa liwanag po nila Daniel. Diba? Sila Shadrach, Meshach, Abednego. Mapututuwid silang tao pero nadamay din sila. Ano nangyari? Pati sila napunta sila sa Babylonia. Ezekiel napunta rin sa Babylonia. Pinarusahan din sila. Naranasan din nila yung kahirapan. Matutuwid na tao sila. Nakikita natin, parang lindol. Pag lahat ni lindol, walang pinipili yan. Kristiyano, hindi Kristiyano, mananampalataya, hindi mananampalataya. Lahat yan, mararamdaman ang yanig ng lindol. Pero, ito po ang panawagan ng Panginoong Diyos sa atin. Kailangan po nating magsisi. Ito po yung unang-una. Yan. Unang-una po magsisi at magbalik loob tayo sa Diyos. Kung makikita ho natin, no, si Nehemiah nung nakabalik na po sila sa Jerusalem, anong sabi ni Nehemiah? Hindi niya sinabi, Lord, patawarin niyo po yung mga kababayan ko dahil nagkasala. Ang sinabi niya, Lord, patawarin mo po kami. Sinama niya yung kanyang sarili. Kahit na si Nehemiah, he was a righteous man. Idamay po natin yung sarili natin dito. Magsisi tayo sa Panginoong Diyos. Magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos. Pahalagahan natin, mahalin ang kanyang Biblia. Sambahin natin ang Panginoong Diyos. Nililiglig ng Diyos ang ating bansa. Ito po yung kailangan nating unang gawin. Lumapit sa Diyos. Huwag nating hantayin na literally maramdaman natin yung pagyanig sa bayan natin. Bagamat, lagi nating sinasabi, kung papayagan ng Diyos, ihanda natin ang mga sarili natin. Pero kailangan may gagawin tayo. Ito po, pagbabalik loob. At pangalawa po, basahin natin yung pangalawa. 1, 2, 3, go! Mag-ayuno at manalangin para sa bansa natin. Kaya ito po ang ating panawagan ngayon. Meron po tayong 21-day prayer and fasting. Magsisimula po bukas hanggang November 2. So, dito po si Ate Angel natin para magpalista. So, punuin po natin yung 21 days na iyan. So, kaya iisa lang po, it will take time, pero kailangan ho natin na, ayan po ay masulatan natin. Ano po yung gagawin natin? Ito po yung mga ipapanalangin natin. Sige, kahit isa lang muna, ilagay nyo muna, tapos idagdag natin. Importante lang mapunuan po natin. Pag napunuan yung first 21 days, tigil muna tayo and then mamaya magpalista tayo kasi para lahat po tayo makapagpalista. Importante lang mapunuan natin at ma-dedicate natin ito, yung first 21 days. Yan, ito po yung mangyayari dyan. Meron po dyan, pangalan. Punuin muna natin yung nasa kaliwa. And then mamaya po, ipapaikot pa namin yan para lahat po tayo ay makapagpanalangin po. Ano yung panalangin natin dito? Kailangan po nating ipanalangin ng ating bansa. Minsan po merong pinadala sa atin, yung isang ka-churchmate natin, di ko nababanggitin ng pangalan, may pinadala siyang video at marahil na panood nyo na rin ito. Merong isang black or African
that he was prophesying about the Philippines, yung mga nangyayari. Bagamat, nakakatakot po yung kanyang prophecy, I cannot declare pa na talagang galing sa Diyos, pero hindi ho natin pwedeng baliwalain kasi wala naman siyang masamang talagang sinasabi and is preaching about Jesus, is preaching about repentance, at marami siyang mga specific pa doon na mga prophecy. Pero bago po magkaroon ng lindol, kaya po siya nag-trending kasi nagbigay na siya ng babala. Ito yung mangyayari sa bansa natin. Actually, sabi nga, tatlong lindol ang mangyayari. Pero ngayon, 4 na lindol na po ang nangyayari sa bansa natin. Meron siyang prophecy about sa Quezon City. Ewan ko kung mangyayari yun. Pero pwede daw hindi mangyayari yun. Meron daw terorismo na mangyayari, mas shooting. Pero para daw mawala yun, mahuhuli yung terorista, kailangan daw natin mag-ayuno. Di ko pa alam kung totoo yung kanyang sinasabi. I cannot declare. Pero kung mangyayari yung pangalawa, nanalangin tayo, nag-ayuno tayo at nahuli yun, I can say that that's really from God. Pero ang point po dito, hindi ho dapat natin baliwalain yung mga warnings na ito. Kung maaalala po natin sa Book of Jonah, nagbigay ng babala ang Diyos sa mga taga Ninive. Ano yung sabi niya? Gugunawin ko na ang Ninive. At sino yung ginamit niya? Si Jonah. Ayaw niyang pumunta doon kasi galit siya. Hindi namin to mga kababayan. Kalaban namin to. Bakit ko ililigtas ito? Alam ni Jonah na si Lord ay mapagpatawad. Alam ni Jonah na patatawarin niya, hindi niya itutuloy yung kapahamakan. Kaya si Jonah ayaw niyang pumunta doon. Pero siya'y kinain ng dambuhalang balyena, pinunta siya doon sa Ninive, pinangaral niya. Ang nangyari po, natuloy po ba yung pagwasak sa bayan ng Ninive? Di ba hindi? Bakit po? Mula sa hari hanggang sa mga tauhan, mga lingkod, nag-ayuno. Kahit mga hayop, nag-ayuno. Paano kaya si Blessing? Kaya yun? Baka tumahol yung mga aso natin, Nanay Aimee, no? Si Nanay Lourdes, paano kaya? Declare tayo, 21-day fasting, yung mga aso natin. baka magwala, no? Pero, not to that extent naman, applicable po yun nung panahon nila. That's their culture. Diba, yung culture nila, maglalagay pa sila ng abo, diba? Yung susuot sila ng sako. That's their tradition nung panahon na yon. At ngayon, ang importante po yung principle. Pag napuno na po yung 21 days, pakibigay po sa akin, para po mai-dedicate natin sa ating Panginoon at mamaya po ipakalat po natin. So kung kulang pa po ang listahan, so ituloy natin. So napakahalaga po nito na tayo po'y mananalangin at hindi na lamang po mananalangin kundi mag-aayuno. Kung maalala ko po dito, yung mga nakakaalala, baka naalala ni Tatay Ray to, nung active tayo sa UCLA, United Christian Leaders of Angono, there was a prophecy na hindi naman nangyari, pero may ginawa tayo. Di natin alam, we cannot judge, we cannot conclude, pero may ginawa tayo na hindi natin binaliwala yung prophecy. Nung magpepesta nun, ang sabi, merong isang pastor na may mangyayaring masama sa piyesta, sabi nun. More than 10 years na yata ito, kung naalala ni Tatay Ray, sa pagoda. Meron daw mga malulunod, ganyan-ganyan. Nung panahon na yon. Naalala niyo Tatay Ray? Tapos, ano po yung ginawa ng mga churches? Nagdeklara ng fasting at tayo po yung nakiisa doon. Tapos, active yung mga churches. Pumupunta ng plaza, pumupunta ng palengke, nangangaral, pumupunta ng wawa. Nung panahon na yon, dumating ang piyesta, wala akong nangyari. Masasabi ba natin na sinungaling? Hindi. Kasi ginawa natin ng bahagi natin eh. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo yung prinsipyo ng health card. 'Di ba? Nagbabayad tayo ng health card, nagbabayad tayo ng insurance. Huwag mong ipanalangin na magamit mo yung health card at yung insurance na 'yan. Minsan nangihinayang tayo eh. Parang ganun din po. Ay, hindi naman nangyari yung prophecy niya, hindi totoo 'yan. Huwag mong ipanalangin na mangyari. Minsan nagalit tayo sa suspension. Hindi naman umulan, ba't suspend? Hindi ka natuwa, hindi natuloy yung ulan. Kasi may nag-pray. Titignan natin yung mga positibong bagay na kung hindi kumilos ang Panginoong Diyos. Diba? Lagi natin titignan yung kung paano kumikilos ang Panginoong Diyos. Diba? Kaya ito pong pag-aayuno at pananalangin na ito, makapangyarihan ito. Merong ginagawa
ang Panginoong Diyos. Malapit na ba? Nakakailang ano na ba tayo? Konti pa lang. Siguro, pag-pray na natin kasi may communion pa tayo. Okay? So, kung may communion pa tayo, so, kunin ko na lang muna siguro. And mamaya, sa ating during mga classes, ituloy natin ito. I invite everyone na tumayo. Yan. At least ito, marami na rin pala. Marami na rin. Oh. Marami na rin. Mga kapamuso, ang panawagan po natin dito, no, magkaroon ho tayo ng pakialam. Magkaroon po tayo ng pasanin para sa bansa natin. Huwag ho nating hintayin na tayo mismo ay maranasan natin ito. Malinaw po ang mensahe ng Panginoong Diyos. Kumikilos po siya sa bansa natin. Kumikilos siya sa bansa natin. And it is our part, it is our job, obligation. We are accountable for our country. We need to pray and fast for our country. Saan po nang galing yung 21 days na ito? Kung maalala natin sa story sa Old Testament, si Daniel when he was fasting 21 days. Nung unang araw pa lang na nag-pray si Daniel, sabi ni Lord, pinadala ko na yung sagot ng panalangin. Pero dahil yung kalaban, the Prince of Persia, pinipigilan yung answered prayer. Pero buti na lang, hindi siya tumigil sa pag-aayuno. And naalala ko rin po nung panahon na yon, nung panahon na ito, nung si Pastor Joe, bago ho tayo magkaroon ng Project Ezra, ito po, nung nakakaawa si Pastor Joe nung panahon na ito, nagkaroon po siya ng 21-day fasting. Naalala ni Pastor Adel. Nung 21-day fasting na yon, hindi ko na lang maalala kung ano yung nangyari, kung ondoy ba yon or habagat. Basta baha dito nun. Isipin mo, hinang-hina ka na. Tapos biglang bumaha. Naalala niyo po ba yan, Tatay Boy? Kung di ko alam maalala kung ondoy or habagat yon. Habagat, 2012. Pero during that time, nung pagbaha na yon, nagkaroon ng iba't ibang mga revelation. Doon nagsimula po yung pangarap natin na project, yung Ezra campaign. Noong 2009, hindi pa lumilitaw yun eh. Pero during that fasting, lumitaw po itong pangitain na ito. Kaya po, wag nating babaliwalain ang kapangyarihan. Basta po tayo, no, pag tayo mag-aayuno, mananalangin, hindi lamang po tayo, number 1, para sa bansa, pero number 2, idamay natin yung sarili natin. Paano yung dadamay? Ito po yung prayer natin, Lord, gusto kong lumalim sa iyo. Gusto kong magkaroon ng puso na nakatulad sa iyo. Lord, baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang buhay ko. And later on, mas sa pag-alaala natin sa komunyon, hayaan natin na kumilos din ang Diyos sa buhay natin. Kaya tamang-tama po, dahil alam niyo po, no, magsisimula ang ating pag-aayuno at magtatapos ang ating pag-aayuno na pareho pong gaganapin natin ang komunyon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa liwanag po ng Genesis chapter 18 kung paano ho kayo kumikilos, paano ho kayo tumutugon sa paglaganap ng kasamaan. At kami po, Panginoon, na nangyayari sa bansa namin, may kukumpara po namin ito sa Sodom at Gomorrah, kung saan lumalaganap ang imoralidad, lumalaganap ang kasakiman, lumalaganap ang kawalan ng awa sa aming mga kababayan. Panginoong Diyos, marami sa amin na naghihirap, marami sa amin na napapahamak, dahil sa korupsyon, dahil sa kasakiman. Kaya Lord God, kami po'y lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Unang-una, kami po'y humihingi ng tawad sa iyo, Lord God. Kung ang bayan namin, Panginoong Diyos, ay sadlak sa kasalanan at kasamaan, Panginoong Diyos. Kami po ay humihingi ng tawad kung matagal na panahon na hindi ho kami nananalangin para sa bansa namin, Panginoong Diyos. Kung kami po ay humihingi ng tawad sa iyo, Lord God. Sunod-sunod po yung lindol na nangyayari ngayon, Panginoong Diyos, sa 4 na bahagi po ng aming bansa, Panginoon, at yung mga lindol na ito, malalakas po ito, Panginoong Diyos. At ang kinakatakot namin, Panginoong Diyos, yung the big one, Lord God, na naririto lamang sa area namin, Lord. Kami po'y naninikluhod sa iyo, kami po'y nakikiusap sa iyo, Panginoon, kami po'y humihiling sa iyo, Panginoon. Wala kaming kapangyarihan, Panginoong Diyos. Wala kaming magagawa kung ito pong mga bagay na ito ay iyong papayagan. Pero Lord God, meron ho kaming pag-asa sapagkat sa kaduluduluhan ng Genesis 18, Panginoong Diyos, sabi, nagtanong si Abraham, paano kung meron na lamang 5 matutuwid na tao na lumapit sa iyo
mga matutuwid na tao, gugunawin niyo pa rin po ba yun? Sabi niyo po hindi. At isa pang pag-asa namin, Panginoon, kung paano po yung Ninive ay nagsisi. Hindi niyo po tinuloy ang kapurusahan, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Panginoon, naririto po tangan-tangan ang listahan na ito. Magsisimula bukas, Panginoon, church-wide fasting, 21-day fasting. Magsisimula bukas na magtatapos sa November 2, Panginoong Diyos. Lord, we are dedicating this to you, Panginoong Diyos. And we are making ourselves accountable, Panginoon, to pray and fast for our country, Panginoon. Mas kailangan ka namin ngayon, Panginoong Diyos, upang ipanalangin yung bansa namin, Panginoon. No, huwag niyo pong tulutan ng kapahamakan. Yung mga sakuna na ito ay mangyari pa, Panginoong Diyos, upang ipanalangin ng mga kababayan namin na ngayon ay nasalanta na po ng mga paunang babala na ito, Panginoong Diyos. Lord God, we are dedicating to you, and we are dedicating to you ourselves, Lord God. We will fast and we will pray for our nation. Sapagkat ito po yung kalooban ninyo. Niloob ninyo, Panginoon, bagamat nang una na ipanalangin na po namin yung bansa namin, Panginoon. You were searching for a man who will stand in the gap and build up the wall. Yun po yung naging mensahe nakaraan. Pero ngayon, Panginoon, sinundan nyo pa rin po ito. Nais ninyo, Panginoon, na hindi na lamang kami basta mananalangin, kundi mag-aayuno at hindi lamang po 3-day fasting, 21-day fasting, Panginoong Diyos. Lord, ihanda niyo po ang aming espiritu. Lord God, katagpuin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay lalapit sa iyo, mananalangin sa iyo, Panginoon. Lord God, we dedicate to you this fasting. We dedicate to you, Lord God, ourselves, Lord God. Lord God, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, Panginoon. We need you. We need your help. We need your power. We need your protection. We need you, Lord God. We surrender ourselves to you. Maraming salamat o, Panginoong Diyos. At ngayon po, Lord God, sa aming pag-aalala ng komunyon na ito na gaganapin namin, Panginoon, magpapaalala ito sa amin na mayroong Kristo na nagmamahal sa amin, na willingly gave up His life for us, Panginoon. So, Lord God, bless us, Lord God. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay maaari nang umupo.